Pwede mo ba akong samahan sa loob? May nakalimutan kasi akong gamit eh. Tara? Nagsimula ang kwento sa isang lugar kung saan may isang lalaki na tinatawag nilang Barorot King dahil sa bilis nitong umarangkada ng tricycle nito pati na rin sa mga babae. Siya nga pala si Marco, tricycle driver sa kanilang lugar. Dahil sa kanya, totoo ang kasabihang basta driver ay sweet lover. Pagkatapos nitong umarangkada sa kalsada ay siya namang dumiretso na pausukin ang mga bibingka na mga pasahero nitong dalaga. Walang pinipiling edad si Marco dahil wala namang itong asawa pa. Pagkatapos niya sa estudyante nitong pasahero ay dumiretso ito sa pangalawa nitong suki sa pakikipagbakbakan. Siya si Lina. Nasa agrod ang asawa kung kaya si Marco ang tagadilig ng natutuyo nitong petchay. Si Lina din ang tagadagdag sa pamamasada ni Marco dahil may munti itong negosyo na naipundar ng kanyang asawa sa ibang bansa. Dahil doon ay agad na binarurot ni Marco sa likod ng kanilang tindahan si Lina at pagkatapos ay agad naman na umalis si Marco pagkatapos ng ilang oras na pakikidigma rito. Lumipas ang ilang oras na pamamasada ay agad na pumunta si Marco sa pangatlo nitong kliyente. Medyo may kalakihan ang bahay nito at labas-pasok na rito si Marco dahil suki niya ito tuwing hapon na tagahatid sundo sa pinapasokan nitong bar tuwing gabi. Magaling kumambyo si Marco kung kaya mabilis niya lang makuha ang mga bibingka ng mga babae. Kinagabihan, habang naghihintay ng pasahero, sina Marco at ang kasamahan nito ay may isang babae ang dumating para mag-arkila ng tricycle. At doon sinabi niya rito na dapat mabilis magmaneho ang maghahatid sa kanya upang mabilis siyang makarating sa kanyang pupuntahan dahil importante iyon. Kung kaya nagpa siya ang kasamahan ni Marco na siya na ang maghatid dahil alam niyang si Marco lang ang makakapagpatakbo ng mabilis. Agad naman na silang umalis at nagtungo sa pupuntahan ng dalaga. At ilang minuto lang at nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Nasiyahan naman ng dalaga kay Marco dahil sa mabilis itong magmaneho, kung kaya agad naman na natapos ang kanyang transaksyon. Sa kanilang pag-uwi ay napansin ng dalaga na mahilig palang mag-drawing si Marco ng mga bulaklak dahil doon ay naging magaan ang loob nito kay Marco. Sumunod na araw ay muling todo kayod na naman si Marco sa pagmamaneho. At ang kanyang suki na estudyante ay kanyang kinambyo ng husto hanggang sa bahay nito. Dahil doon ay sulit palagi ang pamamasada nito araw-araw. Sumunod na tagpo kinagabihan, habang naghihintay ng kanyang kliyente si Marco sa labas ng isang bar, ay biglang nagselos ang jowa ng kanyang kliyente kung kaya nagkaroon ng kaunting komosyon sa lugar. Subalit pinigilan sila ng babae at doon umalis na lang si Marco na may sama ng loob sa boyfriend ng kanyang kliyente. Ngunit ang di alam ng lalaki na ang tambutso ni Marco ay nakabaon na sa kanyang girlfriend bago pa niya ihatid yon sa kanyang trabaho, sa bar. Dumaan ng ilang araw at gabi nang muling kinontrata ng dalaga na tatawagin natin sa pangalang Lucy si Marco. Doon kinausap niya ito na buong gabi na sila ay magbabiyae para sa isang malaking transaksyon ni Lucy. Dahil doon ay hindi na nagtanong pa si Marco kay Lucy at agad na nilang inumpisahan ang kanilang mga lakad. Doon ay naging matagumpay ang bawat lakad nila ni Lucy at mula noon ay naging suki na siya na maging driver nito. Hanggang sa nagkakahulugan na ng mga loob ang bawat isa. Kung kaya isang gabi, pagkatapos nilang matapos ang mga transaksyon ni Lucy, ay kumain muna sila sa isang bangketa. Doon tinikman nila ang lutong bibingka ni Aling Myrna. Unang beses iyon ni Lucy na kumain sa ganoong kainan, kung kaya tuwang-tuwa ito kay Marco dahil muling gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay nagpahatid na ito kay Marco sa kanilang bahay. Doon, pagkababa ni Marco ay nasagi ng kanyang tricycle ang kanyang balikat dahilan na nagkaroon ito ng sugat. Dahil doon ay inanyayahan siya ni Lucy na pumasok muna sa kanyang bahay upang gamutin ito. Pagkadating nila sa loob ng bahay ay agad na ginamot ni Lucy ang sugat ni Marco.
Subalit habang may gamutan na nagaganap ay nagkaroon ng malagkit na pagtitinginan ng bawat isa at naging marupok ang mga ito. Agad na hinawakan ni Marco ang mga kamay ni Lucy at doon inumpisahan na nila ang matinding pakikipagbakbakan sa bawat isa. Mula noon ay mas pinili na ni Marco na iwan ang mga suki at ang mga kliyente nito dahil may minamahal na ito. At doon ay ibinaling na ni Marco kay Lucy ang kanyang buong atensyon. At ganun din si Lucy sa kanya. Ngunit ang pagmamahalan ay hindi pwede na laging masaya lang. Subalit susubukin kayo ng kapalaran kung gaano katatag ang inyong pagmamahalan. Kung kaya isang gabi habang nasa kanilang trabaho si Lucy at Marco ay biglang nahulog ang dinadala nitong bag na may nilalaman na malaking halaga. Doon nagulat si Marco sa kanyang nakita at tinanong kung bakit may ganoong halaga si Lucy na dala. Bago pa sila makita ng mga tao ay dali-dali nilang pinulot ang mga pera at nagmadali na umalis. At doon sinabi ni Lucy ang buong katotohanan kay Marco na ang kanyang trabaho ay isang bagman ng isang negosyante na matandang lalaki at taga-deliver lamang ito. Dahil doon ay naiintindihan ni Marco ang kalagayan ni Lucy at nagpasya na tutulungan niya itong magbagong buhay. Subalit isang gabi habang nag-uusap si Lucy at Marco tungkol sa kanilang pagtakas ay nakita sila ng nakaalitan ni Marco sa bar. Doon nakilala niya si Lucy na bagman ng isang kilalang sindikato dahilan upang maisumbong niya ito sa mga pulis. Sunod na mga tagpo habang nakaupo si Marco sa kanyang tricycle ay may natanggap itong text mula kay Lucy. Doon nakasulat na humihingi ito ng tulong at pinapapunta niya si Marco sa kanilang bahay. Dali-dali namang umalis si Marco patungo sa tinutuluyan nito at doon may mga pulis nang nakaabang sa kanyang bahay. Wala na roon si Lucy at buti na lang at nandoon ang dating suki ni Marco at agad siyang binalaan na umalis dahil nakaplano ang lahat na dakpin sila ni Lucy. Dahil doon ay hindi na nag-alinlangan pa si Marco na umalis habang walang kamalay-malay ang mga pulis na nakatunog na ito. Malayo-layo na rin ang ibiniyahe ni Marco palayo sa mga pulis, kung kaya nagpa siya itong huminto na muna at doon nakita niya ang isang papel na may guhit na bulaklak. Di kalaunan ay nalaman niya na galing iyon kay Lucy at ang guhit bulaklak ay simbolo kung saan sila magkikitang dalawa. Natuwa si Marco sa kanyang nalaman at agad na nagtungo sa lugar kung saan sila magkikita. Medyo may kalayuan ito, ngulit sa taong magmamahal ay tatahakin ang lugar kahit nasa tuktok pa ito ng bundok. Pagdating niya dito ay namangha siya sa kanyang nakita dahil maaliwalas ang lugar at maya-maya ay dumating ang isang napakagandang dilag at iyon pala ay si Lucy. Muling nagkakulay ang madilim na nakaraan ni Marco dahil sa kanyang nakita at doon mahigpit nilang yinakap ang bawat isa dahil sa bagong pag-asa para sa kanilang nina Marco at Lucy. At dito na rin nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa ating kwento. Hanggang sa muli!